guys, good morning. So yeah guys, good morning. Naligo na ako and kinakatid ko bumalik kasi niya. So it's ano ba? It's March 16 today guys. So ligtas muna ako. So yun guys, breakfast muna ako kasi papati ako na medyo tuyo na at plancha na din ako ng uniform ko kasi ang duty ko ngayon night shift or ngayon ay PM shift. Magpapa-extra off ako sa dapat may extra off ako dahil 16 duty ako na wala lang guys, at least nag-iipon. huwag lang ako mag-16 ngayon kasi bukas off ko na pag 16. Ang pinaka maximum baby census sa ICU babies naabot ng 21 babies. Pinaka marami ko nung ako yung na-experience ko nung pagdating ko guys 19 yata or 21 per then syempre umuwi na yung iba. Dami kasi na-admit na baby di nakasak ng tama, mababa yung sugar level. Kahit normal delivery. Uniform ka. Kung tutong ka, maganda ka. Kapon pumunta ako sa auntie ko. Wala lang pala yung kondo doon. Doon sa lugar na yun. Social residence daw. So, hindi ba siya, parang hindi siya pwedeng tirahan. Para siyang dorm. Basta parang sa akin, para siyang transient. Parang ganun siya. Malaki din, ganito din mara kalaki. Pero para sa akin, hindi ako comfortable doon. Kita ko papasok ako. Alam nyo guys, yung tipong nung ako itong naghanap ako ng condo, gusto ko pagpasok ko, comfortable ako. Yung kulay, hindi masyadong puti. Parang ganito, parang ang tawag dito yatang kulay is coffee white. Alam, kasi yung dorm na tinirahan ko, ganito yung kulay ng kwarto. Ganitong nahanap ng kulay. Doon ay kulay puti. Puting-puti, madumi. Puti talaga siya. Hindi ko alam kung anong klaseng puti yun. Kasi meron pa iba't ibang kulay ng puti sa mga pintura, guys. Mas maganda hindi na masyadong puti. Hindi ba siya dirty white? Or siyang cream na something. Basta alam ko ganitong kulay ay coffee white. Tapos, hindi siya puting-puti yung pinakang iba talaga. Dapat may konting blend. Doon puro white. Sabi ko, ayoko ng ganitong kulay. Puro white.
Sobrang puti. Puting-puti ng paligid ko. Parang madaling madumi. Madumihan. Ganun. Kitang-kita yung dumi. Parang nasusuffocate ako ng ganun. Pero doon sa Red Residences na may nakita ko, hindi naman ganun ang kulay. Ganito. Doon na sa Shell Residence ko, doon sa may MOA, kulay puti. Hindi ko gusto. Tapos, i-ano ko na lamang yung pangalan ng condo. Tapos doon sa lobby, Since Tower A and B. Parang anybody can go inside. Nakatakot. Although maraming guard. Ewan ko, di ko alam ha. Dapat meron lagi. Di ko alam. Kasi ang daming tao. Ang ingay. Ang ingay niya, guys. Hindi ka kapag-concentrate doon. Tapos paggabi, pagdating ng mga 10, pinapatay na yung ilaw sa ground floor. Di ba? Parang madilim. Doon sa hallway, doon sa pinakampataas, madilim. Hindi mo makikita kung may taong papasok pumasok. Diba? Ay, may CCTV. May CCTV naman mga hallway doon. Parang dormitory siya. Sa residence. Parang ganito lang kalaki. Parang lang. Kasi sometimes yung kulay din, nagpapasikip din. Tapos yung auntie kong inanuhan niya, parang transient sila doon. So, ang tawag daw doon sa condo na yun, service unit. Parang inapatransient sa iba. Para kumita sila. May condo pa siyang iba din ko na ginagawa niya. May mga appliances sa loob. Pinaparenta ng dagan ng gawain ng mga nandun pala. Yung may closet, may ref, may TV, may sala set, may pang gano'n. Basta may primary needs. So, papatransit nila. Ay, magkano ang transient daw? 2,000 plus. May discount lang sila. Pero kung wala, 3,000 a day. Para na-check-in ka sa hotel. Pero kasi, sinaanti kasi, naka-check-in sila sa Microtel. Kaso, na-cancel yung flight nila sa Ireland going to Qatar. Abu Dhabi yata yung unan. Hindi nila inano na. Parang nag-book na lang ulit sila. Hindi sila makapag-book yata ng direct, mas mahal eh. So, ang binook nila, malayo siguro yun. Kasi pumunta pa ng Amsterdam yung direct flight eh. So, ang ginawa nila, from Ireland, bababa ng, sa Qatar sila, bumaba. Para makauwi. 9 hours sila sa Qatar airports. Eh, di ba naggigera sa Middle East? Nine hours sila naghintay. Siyempre, pagbaba mo doon sa Middle East, kinakabahan ka na. Kasi di ba naggigera? 9 hours silang kinakabahan sa airport. Tapos buti na alis na sila. Then, couple na sila dumating. Ano, isang araw pa lang, pahinga naman sila. Kasi dun sa Microtel, since na-cancel, na-check-in nila, di ba? Mahal din ang bayad nila dun, guys. 3,000 per day dun. Equivalent to peso. Microtel. Pero yung bayad dun is dollar. Sabi ng auntie, dito sa Ireland, kung magkatrabaho ka doon, malaki. Maliit, mahirap daw, mag-budget. 1,500 yung, kung ang sweldo mo doon, ka-registered nurse doon, 4,000 euro.
Ang bayad mo sa bahay, 1,500 euro. Kuryente mo mga 200 to 300 euro. Eh, ang mahal doon. Pero ang natitipid nila, since dalawa sila sa parang apartment sa condo. Apartment yata yun. Ano? Share sila. Ganun ang ginagawa ng ibang nurse doon eh. Sa isang apartment, dalawa, tatlo sila mag-share para makatipid. Mag-ayos ka ng mukha. Diba? Pag doon ka nagtrabaho. Diba? Kailangan malinis, mabango ka. Kailangan mo ng pabango. Kailangan mo magdigo. Kailangan mo ng sabon na mabango. So, ang natitipid nila, 1,000 euro lang. Pero tipid na yun. Hindi sila wala, mahirap kasi 'di ba sa Europe yung supply ng rice. So, mahirap makahanap ng nagtitinda ng rice sa Ireland. Parang isang tao lang yata, 2 tao lang nagtitinda doon. So, minsan lang sila kumain ng rice. Kaya pumayat yung auntie ko. Ang kinakain nila more on vegetable bread. Yung bread yung parang silbing rice nila. Tapos yung karne parang ginagayat-gayat pa nila into cubes. So 1 cube sa ano yon, sa lunch. Kasi siyempre nasa mga madre na doon nagtatrabaho nag-caregiver sa mga madre. Ganun, siguro ganun din doon sa mga madre. Kaya, pumayat yung auntie ko, parang hindi ko kaya yun. Kayanin ko kaya yun. Parang, ako naman, nagra-rice ako. Sayang naman yung rice na niluto ko. Pag may, konti lang niluluto kong rice actually. Parang 1 cup lang yata. Eh, syempre may tira pa yun. Pero yung rice ko naman, inaabot ng kinabukasan. Parang 1.5 day yung rice ko na niluluto. Pag ganun, half doon sa cup na yun. Parang 1.5 day. Hindi na nasisira yung rice ko ngayon. So, ano na siya, 1 buwan na. So, ang naubos ko sa 1 buwan na rice ay 6. Wala pa 6 kilo. Mga 5 to 6 kilo. Naka-budget na yan. Sa anong paraan at parang nababalaw na siya, diba? Sometimes, obsession can cause mental disorder. Sakit na niya. Kaya mahirap nanonood ako. Kaya mahirap yung mga ganun kagaya sa ganun. Pag halimbawa, yung happiness kasi okay yun. Pag nakuha mo yung happiness through bad, sobrang saya mo, gagawin mo ulit. Tapos di ka kasi nahuhuli eh. Hindi ka nabubulgar sa pagpapanggap mo. Kaya, uulit-ulitin mo hanggang sa mag-sakit mo na yun. Isipin mo na lang. Ikaw ba kailangan mo pa magkaganon para malaman mo yung buhay ng iba? For example, nandito ako sa building na to. Nakita mo, naka-stalker ka, nag-stalk ka sa akin. Hindi nag-stalk sa akin dati eh. Kaya alam ko may nag-stalk sa akin. Alam mo na nandito ako, nagtanong ka dito, magkano po dito ang ganito? Pwede ba dito mag-rent? Para lang malaman mo kung anong ginagawa ko dito.
Tapos sasabihin mo pa yung name ko. Ganun, ikaw pala yung naninira sa akin, nabubulo sa akin. Ayan. Parang naghahanap ka ng panira sa akin. Ganun. Sakit na yun. Hindi po lahat gagawin mo. Masira lang ako. Sa anong paraan at nang kung naghihiganti ka sa akin, halimbawa, diba, may ginawa ko sa'yo, wala na akong ginawa sa kanya. Parang naghihiganti siya. Naghihiganti siya kasi napahiya siya. Or, naghihiganti siya kasi kinukumpara siya sa akin. Hindi ako malanding babae. Hindi ko kailangan magpakababa sa isang lalaki yung alos wala ka ng ano para lamang pakuha mo siya. Are you fed up with long and difficult loan applications? Well, don't worry. We have got your back. Para makuha mo yung lalaki yung maghubad ka sa harap niya. Offers loans based on your wants and needs. Cheap, diba? It's quick, it's reliable, and it offers financial freedom right from the comfort of your own home. So what are you waiting for? Sign up now at loanonline.ph. Nung bata ako, dahil wala pang bakod yung bahay na meron din na nakikinig sa usapan. Tama yun. Inaalam niya yung ginagawa namin sa loob ng bahay. Kasi wala pang bakod eh. Nung bata pa kayo, baka sa water related stock din sa akin. Kasi sa Marinduque may nag-stock tapos kung may nag-stock sa akin dito, taga Marinduque din yan. Or inutos ng taga Marinduque. Obsessed na siya. Ako nga, di ko inaalam yung ex ko nun. Di ko na alam nagawa nun. Di ko inaalam. Yun namang mga pinsan ng ex ko sumbong sa akin. Hindi ko nga inaalam. Yung sumbong nila sa akin. Ay, si kuya ano, ganyan. May dinalang babae sa boarding house doon sa may school. Ano, kwento-kwento. Tapos yung katulong, naglinis ang kwarto, may nakitang panty sa loob ng kwarto ng ex-boyfriend ko. So, isipin ko? Alam mo sa akin, panty yun. Alam mo sa akin, panty yun.
Excuse me, hindi ako pumupunta sa boarding house ng boyfriend ko. Nung ako, kasi sa dormitory ako ng Madre, may pit doon. At the same time, nasa Marinduque siya, nasa Manila ako. Pero kahit nag-aral ako doon ng 5 months, ganyan, hindi ako nakarating doon. Hindi ako nakarating sa boarding house. Yung boarding house na yun, kapatid ng nanay ni ate may-ari. Kaya doon siya minsan tutulog. Kaya may sakit siya. Tapos minsan yung mga kapitbahay niya, nagasumbong sa akin. Hindi man ako nagtatanong. Doon sa barangay, since wala din na siya nagbo-boarding house. Siguro dahil doon. Minsan sa bahay na. Since wala yung parents niya, dalawa nasa Japan. Siya lang nandun at saka yung katiwala ng bahay. Hanggang kwento yung mga kapitbahay, nakita ko yung boyfriend mo, may dalang babae sa bahay nila. Siyempre, anong iisipin ng mga tao, gagawin nila dun. So, diba? Alam nga, ako yun. Nasa Manila ako. Siyempre, baka ako pagkamalan yan, ha? Ako nasa Manila, nurse ako sa Manila, ha? Ganun. So, kilala nila kung sino. Ako, kilala ko na din kung sino. Kaya, don't me. Kung siya, kung halimbawa man, napaka-decent yung tingnan ng babae, mala saksi ni Judas. Saksi ni Jehovah ang kanyang pananamit. Pero siya pala eksperto than me. Pero, if you compare me to her, mahilig ako sa skirt. Pero yung babae niya yun, habang palda nun. Pero siya pa yung gumagawa ng ganon. Kalandian. Ako, skirt ako. Pero hindi ako malandi. Ang pagkakaiba naman. Hindi mo makakapunta sa bahay mo. Yung boyfriend ko ha. Hindi mo makakapunta sa bahay ng boyfriend. Kasi sa lahat, anong mangyayari pag pumunta ka doon. Tapos wala magulang na. Kaya ngayong huling El Bimbo, dedicated ko sa kanila yung pag kinakanta sa ex at saka sa babae mo. Kaya, dalawa mo ako i-compare sa'yo. Babag ba na ako yata ikaw? Dahil dating kabarangay kita pero ngayon ako kung kabarangay kita pero di ba kapayang ka niya. Kasi pares kami taga barangay, pares kami ng barangay dati. So boundary siya. So kapayang na siya ngayon. Ako laon ako eh. Mga laon. Ibig sabihin, mga palaya na yun. Laon ay palay. Highway, din kabilang highway, palayan. Malaking green fields. Doon ako nakatara. Siya, malapit siya sa dagat. So yeah, nag-ayos na ako ng face and ayos na yung buhok ko. Kasi may pasok pa ako.
The next day. So guys, nandito na ako. Nandito na ako. Oh my God. So yan, manonood ako. Tinopet ko na to guys. So release muna ako. The next day. So guys, nandito na ako. And mamaya na ako pupunta sa bag kasi pagod ako eh. Yabi. Dalawa ko kasi patient ang nagne-nebulize alternation. Q6 pero alternate. Parang lumalabas Q3. Every 3 hours. Then, feeling pa Q3. Much later. So guys, naka-uwi na ako and it's 9 natin. Pero mamaya ito. Nainis na yung ba? Yung aking signal na hindi daw secure. Check it sa connection secure. Don't have. Check the security left. Not secure or dangerous to find summary. Tingnan mo. Always secure to. Paano mo siya masisecure? Pero nakalagay. Your connection is not private though. Sabi, ibig sabihin may nakakonect talaga. Naka-public ng signal ko. The next day. So, I'm watching YouTube. Grabe ang pagod sa gabing duty. Although kahit konti yung patient mo sa Nico, sa mga baby, pagod din. Katulad kanina, parang every 3 hours nang nebulize ka. 2 patient yun. 2 baby. Although safe ka dun sa kasi isa kasi nagpipidin naman yung sa 2 nagpipidin. So guys, ano kaya kung sabihin sa anak niya yan na nagsisikap maigi mag-aral na hindi ganun kagaling, super galing, nagsisikap siya para makapasa, para maging okay yung grade niya. Paano kung sabihin sa kanya na bobo ka, ganyan. Paano kung sabihin sa kanya yun in public, in live stream, ano kaya ang mararamdaman mo bilang ama, bilang anak? So yun guys, mag-ayos na ako ng kasi ipasok ako ng grabe na antok ako guys. Antok ako. So yun guys, sabi nila pag ikaw daw ay may problema sa tuuan, hindi ka mapupuno. Ako dati nagkaroon ng aquarium kasi siguro hindi ako na-promote. Tapos ngayon magkakaroon na naman ako. Ngayon inaayos ko na yung trabaho sa ubi. Ngayon ako, nasa Nico ako. So pag ganun pala guys, administrative ka. Diba? So, mag-ayos ako na ito. Wala pa rin hanggang ngayon yung nahintay ko. Tingnan nyo guys, yung mata ko. Antok na antok guys. Sabi ko, pupunta ako sa palengke. Hindi ako nakapunta. Kasi nga, naantok ako. Sa may pakiramdam, antok na antok ako. Kasi ang duty ko kasi 2:10. So, yun guys. Siguro naman yung iba nakaka-experience ang mga na-experience ko. So,
na ano ko. Much later. So yeah guys, good morning. Nandito na ako sa bahay. So, time check, it's 6:25 a.m. Diba? Bilis muna ako. So, mamaya mag-live stream tayo. Today is March 19. The next day. Sobrang fan ng mga pageant. Pero siguro, hindi lang talaga sa atin na maging proud at masaya. Pag nakakakita tayo ng mga Pilipino na lumalaban or pinapakibay yung ating